Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Presyo ng ilang mamahaling sasakyan ng mga Diskaya posibleng ibaba sa susunod na auction. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Matapos na maibenta ang 3 sa 7 luxury cars na pagmamayari ng kontrobersyal na mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa isang public bidding nitong Huwebes, posible naman umano na ibaba ang presyo ng ilan pang sasakyan sa susunod na auction ayon sa Bureau of Customs. Sa panayam ng DZRH kay BOC Deputy Chief of Staff Attorney Chris Noel Bendijo, sa loob ng 5 araw ay magkakaroon muli ng bidding para sa mga natitira pang sasakyan ng Diskaya. Aniya, i-a-adjust na rin ng ahensya ang floor price nito upang mas marami pang lumahok na bidders. Magre-compute po yung ating komite upang i-adjust po ng kaunti yung ating magiging floor price. Baka po magtaas tayo doon sa computation ng depreciation cost upang sa ganun ay makapag-imbita tayo ng mas maraming bidders. So meron po tayong magiging announcement in the next 5 days pa. Ayon kay Bendijo, 3 lang ang naibenta dahil nagkaroon ng failed bidding ang 4 na iba pa dahil walang nakasali na qualified bidder sa auction. Sa bidding, hindi umano pinapayagan ang walk-in at kailangan na magsumite ng income tax return upang malaman ang purchasing power ng isang bidder. Aniya, naging mahigpit kasi ang utos ng BOC na tiyakin ang transparency sa pagbili ng mga sasakyan kung kaya may ilang kwalifikasyon sa mga pwede lang na sumali. Kailangan po nating magsumite ng ating mga income tax returns or business tax returns upang ma-establish ang dalawang bagay. No? Una, yung kanilang kapangyarihang bumili, yung purchasing power, kung tutugma po ba ito sa kanilang ITR. At ikalawa, dapat po ma-determine natin na hindi po sila sasaklaw doon sa mga pinagbabawalang lumahok sa auction. No? So dapat po hindi po sila kawani ng BOC, dapat po hindi po sila yung importer, forwarder, consignee at nagmamayari po ng smuggled item na subject for auction. Kaya po tayo nagre-require ng mga ganong documentary requirements kung kaya hindi po natin papayagan yung mga walk-in kasi wala po tayong panahon upang i-check ang mga bagay na ito. Marami palang requirements, hindi pala basta't may pera ka at gusto mong bumili, makakabili ka. Cash ba kailangan? Kasi may nakita kaming picture ng mga cash. Ang mga tinatanggap po na modes of payment, yung pong tinatawag nating parang good as cash, no? So nandiyan na po yung cash at andyan din po yung ating manager's check, no? Doon po sa mga Mercedes-Benz na SUV na nabili po kahapon, manager's check po yung pinagbayad. Yun naman po sa Lincoln Navigator, yung pong 7,100,000 na bid ay binayaran po ng cash. Diyan sa mga sasakyan ng mga Diskaya, ang pinaka-popular dyan yung Rolls-Royce. Yung Rolls-Royce, yung Cullinan, yung may payong. Yun nga, hawak ni Secretary Vince Dizon yung payong. Baka kaya wala nang bumili, kinuha ni Secretary Vince yung payong. Kinuha ba yung payong? Kinuha pa ni Secretary. Picture lang siguro. Maraming mas may interest ko sa payong eh. Binalik naman po ni Sec Vince, sinigurado po namin kompleto. Hindi ba pwedeng yung payong lang? May freebie na lang. Meron po tayong prinsipyo sa batas, no? Yung accessory follows the principal. So, bilang bahagi po ng sasakyan, kailangan po kapag binenta natin ito, kasama po buo. So, kailan po ang ulitan, Attorney Chris? Kailan uli mag-open? Sa loob po ng 5 araw, maglalabas tayo ng notice, no? Kasama na po dyan, magre-compute po yung ating komite upang i-adjust po ng kaunti yung ating magiging floor price. Baka po magtaas tayo doon sa computation ng depreciation cost upang sa ganun ay makapag-imbita tayo ng mas maraming bidders. So meron po tayong magiging announcement in the next 5 days pa. Una rito, kumita na ng higit 38 million pesos ang gobyerno matapos na mabili sa auction ng 3 sa 7 mamahaling sasakyan na mag-asawang Diskaya. Ayon sa BOC, naibenta sa Simplex Industrial ang Mercedes-Benz G500 2019 Brabus sa halagang 15.5 billion pesos at ang Mercedes-Benz G63 AMG 2022 na nagkakahalaga naman ng higit 15.6 million pesos. Samantala, nabili naman ang Lestrel Jewelries ang Lincoln Navigator 2022 sa halagang 7.1 million pesos. Sa kabuuan, mahigit 103 million pesos ang halaga ng naturang luxury vehicles na naibenta mula sa pamilya Diskaya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ex-President Duterte nasa mabuting kalagayan.
Nananatiling nasa magandang kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa piitan ng International Criminal Court. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na walang katotohanan na nawalan ng malay ang dating Pangulo. Dagdag ng Vice Presidente na tumawag ang abogado ng dating Pangulo at kanya itong nakausap. Magugunitang kumalat ang balitang nawala ng malay ang dating Pangulo habang ito ay nasa detention facility ng ICC. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.